Magpaparenew tayo ng driver's license. Ngayon po kasi yung huling araw ng pag-renew ng lisensya na hindi kayo magkakandak ng seminar o hindi kayo magkakandak ng training. Ayan mga kabiwan mo to, nandito na tayo sa LTO. Good morning mga kabiwan moto. Welcome back to my channel, Moto Vlogging. So for today's vlog is magpaparenew tayo ng driver's license. Pero dapat ang renewal natin is 3rd week pa ng November. Pero nag-decide tayo na mag-renew ng mas maaga. Bali today is October 7, 2021. So kung tatanungin ninyo bakit ako nag-renew ng mas maaga dun sa usual na renewal ko, dapat kasi November pa talaga ako, so 3rd week. Bali ang dahilan is ngayon po kasi yung huling araw ng pag-renew ng lisensya na hindi kayo magkakandak ng seminar o hindi kayo magkakandak ng training. Kaya pinilit natin humabol at sana makahabol tayo. Pag ganyang may mga bagong implementation o bagong policy ang LTO, siyempre pag may mga bagong ganyang mga seminar o training na i-implement ng LTO, siyempre may dagdag gastos yan. At siyempre bagong abala na naman yan. Kasi kung magkakanda ka ng seminar, kailangan mo gumugol ng oras. So sa price, hindi ko pa sigurado kung magkano yung magiging price niya. Pero usually sa mga driving school nasa 2,000 sa sedan yon. Pero sa ngayon wala pa akong idea. Kasi simula October 8, 2021, lahat ng renewal o lahat ng magre-renew ng driver's license ay kailangan na mag-conduct ng 5 hours comprehensive driver's education o CDE na maaaring makuha sa mga LTO accredited school at sa mga LTO Drivers Education Center. So mandatory siya. So hindi kayo makakapag-renew kung hindi kayo magkakandak o mag-undergo sa seminar na to. So ang sinasabi rito, so magiging benepisyo nito regarding dun sa nakuha kong impormasyon dito sa training na to o sa seminar na to. Once na nag-renew ka o before ka mag-renew, pero tinatawag silang demerit points eh. Once kasi na mag-renew ka, dito malalaman yung validity nung driver's license mo. So ibig sabihin may mga demerit points siya. So ibig sabihin kung wala kayong violation bago kayo mag-renew, so i-implement nila yung 10 years validity ng driver's license ninyo. So i-implement na nila yon. Pero kung sakaling meron kang isang violation o higit pa, so babalik kayo dun sa normal na validity nung driver's license ninyo. So ibig sabihin 5 years lang kayo. 5 years lang yung validity nung driver's license ninyo once na nag-renew kayo na may mga violation kayo before kayo mag-renew. Pero kung wala naman kayong violation, 10 years na siya. So 10 years validity. Tsaka isa pa, dun sa mga medyo nakalimot na dun sa mga traffic rules and ano natin, policy, mga traffic rules natin. So marirefresh tayo dito sa seminar na to kasi 5 hours siya eh. Ang problema nga lang, gugugol na siya ng oras at syempre ng gastos. Dahil yung driver's license kasi natin usually pagka mabilis, nakukuha lang natin siya ng half day. Pero ngayon
makukuha na natin siya ng whole day kasi nga kailangan pa natin mag-conduct ng seminar. Pero depende pa rin yun kasi kung wala namang seminar dun sa loob ng LTO, gugugol pa kayo ng ilang araw. Kasi kailangan nyo mag-seminar o mag-training dun sa mga driving school nila. So dun sa listahan ng mga accredited na driving school nila, so inquiry nyo yung kay LTO kung ano yung mga list, para kung sakaling nag-kanda kayo ng seminar, hindi masasayang yung pera nyo kung hindi accredited yung driving school na mapapa-seminaran nyo. Bali inquire nyo na lang sa kanila. So dati kasi sa LTO, nung kumuha ko, dati ng unang-unang driver's license ko 2005, nung time na yon may seminar naman talaga. So hindi naman nabago yan para sa akin. Kumuha ako sa Tagaytay. So doon nagkanda kami ng seminar, then nag-exam kami. So yun, nandito tayo sa LTO mga kabiwan mo to. Marami na tao kuya. Renewal driver's license. Yan mga kabiwan mo to, nandito na tayo sa LTO. So magre-renew na tayo ng license natin. So ang sabi sa akin, medical daw ang una kong, daming tao, medical daw yung una kong gagawin. So magpapa-medical muna tayo. So yun mga kabiwan mo to, magpapa-medical na tayo. So ang haba ng pila, mga renewal to. So bago ang lahat, shoutout muna tayo kay Miranda Man. Shoutout sa'yo at sa mga bagong YouTubers. So shoutout kay Marvin Makapagal at sa family niya, doon sa wife niya kay Diana Makapagal, at doon sa mga anak niya na si Marion, Sile at Kiel Makapagal. So shoutout po sa inyo lahat, shoutout po sa Makapagal family. Shoutout din kay Nebo Castro. So kung baliktarin mo to, Joben, pa-shoutout daw. So maraming salamat. So shoutout din kay Ricky Tristan Ritual. So pa-shoutout daw. Tsaka kay Pau Motovlog, shoutout sa iyo Paps. Kay Bongski 22, shoutout sa iyo Paps. At doon sa mga subscriber na Panda Rider, so shoutout sa inyong lahat. So maraming salamat sa suporta. Kay Kirby Biong, congrats daw sa B1 Moto. So shoutout din sa iyo Roy Buslog Vlog. Shoutout din sa kumpare ko na si Galileo Gonzales, shoutout sa iyo pre. So lagi siyang nanonood sa vlog ko. So maraming salamat sa suporta mo. Tsaka kay Haspi Official Vlog. So shoutout sa iyo Paps. Taga La Union siya. So maraming salamat sa suporta. So sa lahat ng nagpa-shoutout, sa lahat ng sumusuporta, sa lahat ng nagsusubscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. So God bless sa inyo, ride safe and stay safe. So yan mga kabiwan mo to. Dito na tayo, magpaparenew tayo. So mag medical daw muna tayo, sabi nung kakilala ko. So ang unang step daw is medical. So pupunta tayo sa medical ngayon, mahaba na pila. So alas 8 lang. So yun, balikan ko kayo pagka nagpa-medical na ako. So yun mga kabiwan mo to, nakapagbayad na tayo ang medical. So 450 siya. So ngayon binigyan tayo ng pipilapan, tapos binigyan tayo ng so yun, binigyan
tayo ng number. So after natin mag fill up, dadalhin natin doon, tapos maghihintay tayo para tawagin yung nakapagpa-medical na tayo. So balikan ko kayo. Yan mga kabiwan mo to. Tagal ng medical. Yan mga kabiwan mo to. Tapos na tayo magpa-medical. So pila na tayo sa verification window. One eternity later. Yon mga kabiwan mo to. Tapos na tayo magpa-renew ng lisensya natin. So 5 years pa rin. 5 years pa rin yung renewal natin. So inabot na tayo ng hapon. So maghapon din yung inabot natin. Napakatagal. Napakatagal ng proseso ngayon. Dun pala sa mga pupunta sa LTO, yung mga magpapa-renew, so kailangan mag-download kayo o mag-register kayo sa apps nila dun sa may portal, LTO portal. So yung link ilalagay ko na lang sa description para doon na lang kayo mag-login o magpa-register. So kailangan yon. So hindi kayo makakapagpa-register kung hindi kayo nakapag-login dun sa o nakapag-sign up dun sa may portal ng LTO. So kailangan po yon. So lahat ng magre-renew, lahat ng kukuha ng lisensya, kailangan nyo pong mag-register doon sa portal nila. So doon sa sinasabi kong 5 years po yung renewal, so wala po yon. Hindi po applicable yung 10 years nila. Yung sinasabi ko po sa inyo kanina regarding doon sa seminar, so sa ngayon bali hindi pa siya i-implement. So sa buong Calabarzon daw hindi pa daw siya ini-implement, pero pinaprocess pa daw siya. Hindi daw kasi nagtanong ako sa LTO, hindi naman daw din nila alam kung na-implement tayo sa Maynila. Kasi pinakita ko yung yung picture ko regarding doon. So sabi nila as of now naman daw hindi pa naman daw. So ganun pa rin. So kaya wala pa tayong 10 years. Kasi zero demerit ako sa loob ng 5 years. Hindi ko nakakuha yung 10 years. Pero sa totoo lang, sa akin yung 10 years is masyado talagang mahaba na yun. Okay na sa akin yung 5 years. Kasi syempre as identification, kailangan hindi nagkakalayo yung sa physical na itsura mo tsaka dun sa ID mo. So mas okay ako doon. Kasi kung masyadong matagal, baka mamaya isipin mo 20 ka ngayon, pagka renew mo 30 years old ka na. So iba na yung itsura mo noon. So yung 5 years is okay na sa akin yun. So para sa akin lang naman yun. Sa iba gusto yung 10 years, pero sa akin okay na sa akin yung 5 years. So yun nga, hindi pa nga nila i-implement yun. So October 8 is hindi pa siya simula yung seminar sa renewal ng lisensya. So hindi pa siya ini-implement. So possible, ang sabi sa akin ng LTO dito sa Dasmariñas branch is mga early o mid-year next year. Yun daw yung possible. Pero sa ngayon daw kasi pinoproseso pa, marami pa daw inaayos. So
So sa buong Calabarzon po to, buong Calabarzon po siya implemented. Wala pa silang update, hindi pa daw sila ina-update kasi kung sakali daw magkakaroon ng ganong sistema, ang sabi sa akin ng isang staff doon na taga LTO, na kung sakali daw na i-implement nila yon, pupunta sila ng Quezon. Sa Alaminos yata yun, di ako sure. Para, ewan ko kung magkakandak sila ng training din o magkakandak sila ng seminar regarding dun sa mga information nun. So dapat, sila daw ang una magiging aware dun sa situation na yon para alam nila. So yung sinasabi October 8, so hindi pa siya plano. Pwede pa kayo mag-renew. Pwede kayo mag-renew nang hindi pa gumagamit ng seminar. So na hindi nagsiseminar. So possible yan, matatapos tong year na to na hindi naman may implement yun. Pero doon sa sa mga bagong kukuha ng lisensya, so kailangan nyo ng kailangan nyo nung sa seminar, yung sa training, sa driving. So may mga dami nakausap ako. Yung driving daw, driving school is nasa 3.5 daw. Tapos yung driving test nila nasa 2.5. So nasa 6,000 siya. Yung dalawang pa lang na yun. Tapos hindi pa kasama doon yung bayad sa exam na 100 pesos. Pero kahit nagkanda kayo ng driving test at nag seminar na kayo, pagdating sa LTO mag-test drive pa rin kayo. So magte-test drive pa rin kayo sa LTO. Tapos yung bayad sa lisensya, hindi ko lang sure kung magkano. Pero sa tansya ko, aabuti ng mga kulang-kulang 10,000 ang gagastusin. Aabuti sa 10,000 ang gagastusin ng mga kukuha ng bagong lisensya sa ngayon. Kasama na po yung seminar doon. Sa mga bagong kukuha ng lisensya, kung may mga makukuha kayo reviewer, mas maganda kasi ang exam ninyo is 60 items, tapos ang passing is 48. So may mga nakausap ako doon na nakailang take na. Meron ako nakausap na pang 5 take niya na kanina, pero kanina nakita ko bumagsak pa rin siya, so pang 6 na. So pag magre-retake kayo 100 ng 100 yun, tapos pipila kayo halos maghapon, tapos mag-e-exam uli kayo. So yun yung pagkakaiba ngayon ng mga bagong kukuha ng lisensya. So mahigpit siya ngayon sa mga bago. Sa mga bagong kukuha ng lisensya, mahigpit siya. So pero noon pa naman yan na may mga seminar na ganyan, may mga exam. Noon pa yan, 2015 kumuha ako ng kauna-unahang lisensya. Meron na yan. Pero nung time na yon, isa mismong LTO lang ginagawa yon, yung seminar. Yung training mismo, yung training niya, saka yung test drive, yung driving test. Pero makukuha mo siya ng mga 2 hours lang. So kaya mo naman tapusin maghapon. Hindi tulad ngayon, kailangan mo maka 6 hours dun sa comprehensive driving education. Kaya dun sa mga bagong kukuha ng lisensya ngayon, medyo maganda-handa kayo kasi medyo malaki yung gagastusin ninyo. So kulang-kulang 10,000 din yung gagastusin ninyo, kasama yung abala. Kasi kailangan nyo mag-seminar, kailangan nyo mag-training, kailangan nyo mag-test drive. So yun yung mga kailangan nyo. Pero sa renewal naman ng lisensya, so ganun pa rin naman, walang pagbabago, ganun pa rin yung proseso, medical, tapos verification. So wala pa yung seminar sa mga renewal, so hindi pa siya implemented. Possible next year na yon. So ayan, siguro hanggang dito na lang mga kabiwan mo to. Sana nagustuhan nyo at sana naging informative para sa inyo.
yung vlog natin ngayong araw. Tsaka maraming salamat nga pala sa lahat nagpa-shoutout, sa mga nag-subscribe, sa mga nag-share, sa mga nag-comment, at sa patuloy na nanonood sa video natin. Dun sa mga bagong kukuha ng lisensya, pinamaganda niya mag-review kayo para hindi kayo pa ulit-ulit ng exam, kasi every time na retake kayo is 100 yon. So paglaanan nyo na ng panahon yung pagre-review para isang take lang kayo, para hindi na kayo maabala. Kasi marami ako nakausap doon na nakailang take na, pero hanggang ngayon hindi pa rin pumapasa. Hanggang kanina, lahat ng nakausap ko kanina, sadly hindi sila lahat nakapasa. So babalik yung iba. Sabi nung isang nakausap ko ron, yung pang-lima niya kanina, so magiging pang-anim na, babalik na daw siya next week. Ayun. So kailangan daw kasi niya talaga ng lisensya, kaya kailangan niyang mapakapasa sa exam. So yun yung proseso. So yun, hanggang dito na lang mga Kabiwan Moto. Maraming salamat sa inyong suporta. Sana nagustuhan nyo yung vlog natin ngayon. Sana naging informative sa inyo. Maraming salamat sa lahat nagko-comment, nagla-like, nagsishare, at sa mga nag-subscribe sa channel natin. So maraming salamat po. Maraming salamat po. Sana huwag kayong magsawang sumuporta. Sana patuloy niyo po akong suportahan